Hello, magandang gabi ulit mga ma'am at sirs. Another throwback video tayo nung time na tinesting namin ang bagsik ng Villa Epifania. So mga kabayan, nandito kami sa first floor. Samahan nyo kaming tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa lugar na ito. Ito yung hindi naiintindihan ng iba, na yung mga fake ghost hunters, saglit lang yun, may evidence na agad yun. Patyagaan kaya pagka legit na nag-i-investigate ka. At hindi lang tayo sa bahay mag-i-investigate, kundi yung balete na nasa likod ng bahay na sinasabi ng mga taga dito na may nagpapakitang white lady din. Sa balete meron dyan. Anong meron daw doon sa balete? White lady. Tingnan natin ngayon kung may magpaparamdam dito sa kung totoo yung white lady. So join us. Samahan nyo kami sa pagtuklas ng lahat ng ito. Tara, let's go na. Ano nangyari, boy? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Okay, we're here. Kasama ko si Punso Hunter. Punso na lang palang channel mo, no? May pupuntahan kami. Abangan nyo na lang muna, hindi ko muna sasabihin ngayon. Basta dito na kami, on the way na. So dadaanan muna namin si RVS sa Kalumpit bago kami dumiretso sa pupuntahan namin. So andito ako sa sa 7-Eleven, papaload lang ng Gcash, pang-load sa RFID, at bibili din ng drinks. Nadaanan namin si RBS na. Papunta na kami sa dapat namin papuntahan. So hinahabol talaga namin yung araw para sana makapunta kami doon na medyo maliwaliwanag pa, na makapag-video kami sa paligid. Ayan na! Tinuro daw sa kanya ng dito pwede mag-vlog dito, men. dito sa dito sa mga madilim-dilim na yan, oh. Pwede tayo mameke dyan. Dala ko yung tela. Talagang no, medyo may pagka siya, may pagka tawag dito, liblib. I mean, bakas mo yung pagka yun, ulam na kila kila Donski yung bahay na yun. Oo. Oy, Donski, dami palang abandon dito, men, no? Pwede yung pagkakitaan. Ano na yun sa kanila. Wala kaming dalang kahit anong gadget. Lakas lang ng loob. Tsaka itong sasakyan ni Ponso, bagong bendisyon to. Pag nagkanda gulo-gulo na doon sa loob, dito lang kami tatakbo. Check ng temperature. Bigla sumama din yung white lady dito sa loob, no? Sama ako. Kalabugan. Bawal ka dito. Nagdo-drive kami, kumakalabog sa likod mo. De, joke lang. Yumuyug yun. Ba't sementado naman ang daan? Ba't yumuyug yun? So eto na, andyan na, sa pagliko na lang na yan, andyan na yung bahay. Noong mga oras na yan, hindi ko naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Kung majijebs ba ako or maiihi ba ako. Hindi ko alam, excitement ba or sa takot. Ayan na nga, men. Ito na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Maliwanag pa, men. Sige. Oh, ano natin, babain natin. Pagbaba namin ay kinausap agad namin yung caretaker regarding dun sa ghost hunter na pumunta dyan, yung bata ni Donski na nagbalibag ng mga gamit dyan sa loob. So nasira yung upuan sa loob.
dahil sa ginawa nung ano ni 133 yun eh. Yes, nakita ko yung vlog nila na ano ako dahil pagalitan So, kami. last na to siguro kami. Ay sabi ko last na kayong pasugin yung pinamukapasok. Oo. Ayan, no mga time na yan, kung mapapakinggan nyo, medyo nadadala na si Ate Janet na magpapasok doon sa loob. Kasi doon sa insidente na yon. Kasi siya ay caretaker lamang dyan, hindi siya yung may-ari ng bahay. Pag napanood ng may-ari ng bahay, pwede sila malintikan. Kaya kung may intindihan nyo ko, isa yan sa mga reason kaya tinututulan ko talaga ang pamimeke. Lahat kasi ng bagay gagawin ng mga namimeke para maging impressive ang video nila. O sige, tingnan natin. Then, Kaya yung reaction ni madam niya, hindi ko alam, makita na nila. hindi. Tingin ko, maliit na channel lang naman yung gumawa eh. Aanohin namin, magbibigyan na lang kami ng message na ano. Nasira ba? Oo daw. Purahin nila. Oo, papabura na natin, ma'am. Kita nyo yung ginagawa nyo. Yung mga alagad. Sabi ko kay Idol, sabi ko, last na lang sila na pagkasukin namin. Oo. Kaya na namin magpapasok, gano'n pala ginagawa nila. Siyempre, hindi naman namin sila bantayan sa loob, matatakot na pumasok. Oo nga. Dito lang pala sila. Ayun, kahit pa paano nakapag-tour-tour kami sa palibot ng bahay na may konting liwanag. Yung caretaker pala, dyan lang pala sa likod nakatira. So, sila yung nangangalaga dito sa lugar at sila yung inaabot-abutan ng mga ghost hunter na pumupunta dito. Magandang gabi sa inyo lahat. So, nandito kami sa Villa Epipania. Kasama ko si Punso, tapos si RVS. Anong masasabi mo? Napaka-creepy idol. Diba? Napaka-creepy. Hindi talaga seryoso, napaka-creepy nito. Diba? However, ang main goal kung ba't nandito kami, kasi nga diba may bumaboy dito last time. Yes. Gusto naming i-clear. Nandito din si ate na makakausap natin yung caretaker nito. Ito si ate, caretaker dito. So napanood mo ate yung video, no? Yung nakita, di ba? Anong tingin mo doon? Totoo ba talaga may nagparamdam doon o tinulak niya lang? Tingin ko po hindi po totoong nagparamdam eh. Hindi, wala naman pong katakot-takot sa bahay na to. Parang yung sarili lang nila, tinakot nila. Parang nag-invento, ano? Parang tinulak nila sadya yung upuan. Oh, di ba? Kasi nakita natin doon sa video, nangyayari yung movement pagka hindi nakatutok yung camera. May kalabugan ba dyan sa loob? Wala naman kasi Wala. nung time na pumasok sila, siyempre hindi naman ako sumasama pag pumapasok sila. Kasi ayaw ko talaga pumasok kapag gabi. Okay. Bali doon lang kami nagsalabas. Wala naman kaming pag ganyan itong mga gabi. May narinig kaming kaluskos na mga maglalakad pero hindi namin pinapansin. Mamaya. Parang sanay na kayo, ganun. Sanay na. Sanay na kami. Hindi na bago. Kami hindi sanay eh. So, after ng kulitan, kwentuhan dun sa caretaker, nag-start na kami na mag-tour sa loob kasama mismo yung caretaker. At ituturo sa amin yung mga bagay na sinira doon ng mga alagad ni Donsky. Actually, isa lang yun eh. Si Ma'am Ellie Dairit kasi, okay naman. Pero yung lalaki, yung Ghost Hunter 133 ba yun? Yun yung notorious. Ito. Mm-hmm. Nasira. Talaga ako hindi naman ito nasira. Maingat kami yung pumasok nila. Okay. Creepy vibes. Ito yung main entrance, ano, yan? Okay. Yun naman yung vibe ng idolo. Shit. Okay na. So, ito yung mga... Kung hindi ako pumapasok parang dinis ito. So, nakausap natin yung, ano, yung may-ari ng... Ay, may-ari, yung caretaker. So, ano niya, yung may mga nasira dito. So, after nung konting tour ni ate, papasok na kami, no, sa initial na exploration muna. Magse-set up kami ng mga old school na quote-unquote gadget. Yung mga stick, mga trigger objects. Uy, may nakaharang na bantay. Si Goaty. Goaty. Si Punso. Kukunin niya yung ating gadget. Kasi wala kaming gagamitin na EMF or ano, tara let's. Goaty, tabi nga muna. Baka manuwag to.
medyo... Excuse me. Excuse me. Ilan nyo ba kami? Dito. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako naglalagay ng background music katulad ng ibang ghost hunters, gusto kong ma-feel nyo kung ano yung nafe-feel namin habang nag-i-explore. Ito, unang debunk. Pakinig. Tawa ng kambing yan, men. Kung ano na yung naisip mo eh. Wala lang pumapasok sa utak ko eh. So, start tayo. Iba yung feeling pag dito sa loob. So, dito tayo mag-set up. Nakaharap dito sa may mga paintings. Ito yung famous paintings. Ito yung main entrance. Ano meron dyan? So, dito tayo magsiset up ng unang gadget natin. Then, mag-iwan tayo ng static camera. So, ano ba yung stick na tinatayo ni Ponso na yan? So, yan yung old school na ginagamit ng mga ghost hunter na motion detector. Pwede nilang galawin yan kung may multo man, pwede nilang tulakin yan na mag-collapse. Rolling pa rin. So, sa banda dyan, nag-set up ako ng static camera para makakapture kami lahat at kung ano yung mangyayari. So, mga kababayan, nandito kami sa first floor. So, yan. dining area ng Villa Epifania. So, wala kaming dalang gadget. Wala kaming Ang gadget namin ngayon ito, napanood ko sa Ghost Adventures eh. Itong mga trigger object na to, nandyan. So, mag-experiment tayo. Kung meron kaming kasama dito, kaming tatlo, hindi lang kaming tatlo ang nandito, pwede nyong itumba ang isa dyan. Ano gagawin natin pag tumumba? Hindi, kalmado lang pag Alam ko tatakbo eh. Walang takbuhan. Tsaka quiet muna tayo, walang tingnan natin yung atmosphere. Tawag dito? Siyempre, gumagalaw siya. Diba? Gumagalaw siya. Normal yun, diba? Tahimik muna tayo kahit for 5 minutes. Oras na parang bumili. Ilan? 9:28. So, 9:28 na ng gabi mga kababayan ko. 9:33. Alam ko po may parang disrespect dito sa place nyo. Kung nadismaya kayo dun sa ginawa nun, or kahit may gusto lang kayo message na iparating, pwede yung gibain yung nasa harap namin. Yan yung na sa harap namin. Kaya ang gusto ko, yung salita ng salita eh. Huwag ka na muna magsalita. Try natin. Ito yung dadala tayo ng isang camera tapos magtatanim tayo. May tripod na. So ayun, since walang nangyari dito sa ibaba, nagpasya kaming umakyat sa taas. Pero iiwan pa rin namin yung camera dito sa baba just in case may makapture kaming movement. Wala pong hangin wala pong hangin dyan. Let's go upstairs.
So, ito yon. Ang sinasabi na may rocking chair dyan dito eh. Dyan ba? Ay, hindi. Doon sa kabila. Ito yung infamous na mga bed nung... Pwedeng stick lang tayo. Oh, Kung pwede, talikudan nyo lang. oo. Ito yung... Ito may rocking chair, di ba? Dito nagkulong si Donsky, si Idol. Inikot muna namin ang buong bahay bago kami mag-conduct ng another investigation. Creepy naman talaga yung bahay, lalo na yung may mga santo-santo na nandyan, yung Mama Mary tsaka yung Nazareno. Pero kung sasabihin mong paranormal, I don't think na paranormal yung reason kung bakit nakakatakot. Nakakatakot siya kasi luma talaga yung bahay. So ayan, nakikita nyo, nagsiset up si Punso ng another motion detector. Then, dito namin na pagdesisyonan, dito sa part na to, kasi dito madalas nagko-conduct ng spirit communication yung ibang ghost hunters eh. Kaya dito kami ngayon mag-i-investigate. Dito tayo. Play mo nga muna yan. Baka mamaya RBS, ano nangyari sa'yo ha? Check mo tong likod ko Oo! Bukas yung pinto baka Wala, bakilahin ka yun. bubutas pati dito. Ma'am, sir, if ever po na nandito po kayo, pwede pong pakigiba yung trigger object namin. Yung dalawang patpat, dalawang stick na nakaset up, kung nandito po kayo. Hello? Ano daw, Kamusta? tayo daw ito is 1932. 1932 tinayo. Oo. Tapos ang may-ari is si Don Felipe Pineda Guanzon. Oh. Ito, I have to admit, nakakatakot dun sa loob talaga. Sobrang nakakatakot sa loob, pero hindi siya sapat na paranormal eh. Sobrang nakakatakot, lalo na pag sobrang tahimik. Yung mapapraning ka kung ano-anong maiisip mo na nakatingin sa'yo sa loob. Grabe. Hindi ko ma-explain yung experience. Pero anong nararamdaman niyo? Ako nararamdaman ko talaga yung ako sa tahimik eh. Parang dinidrill yung ears ko pag tahimik. Ayoko talaga ng tahimik, men. Ako naman parang inaangat to. Hindi ko alam kung sa puyat o sa pagod. Pero yung pagpasok lang, pagpapasok. Dito lang sa loob mo na experience. Oo, ngayon lang naman to. Sabagay, malapit lang naman yung police station dyan eh. Pag may nangyari, police. Wala pong hangin Hindi siya na Dalawang jacket, mama. Oh my God. Ito yung hindi naiintindihan ng iba. Na yung mga fake ghost hunters, saglit lang yun, may evidence na agad yun. Patyagaan kaya pagka legit na nag-investigate ka. So matagal-tagal din kaming nag-abang dito sa taas, pero sadyang wala talaga. Ni kaluskos, boses, o kalabog. May mga ingay galing sa labas eh. Kaya puproceed kami sa ibang location dito sa loob ng bahay, sa ibang kwarto para mag-explore pa.
So nagpaikot-ikot kami dito sa bahay, pinuntahan namin yung mga hindi pa napupuntahan. At yun talagang wala namang kakaiba. Yes, nakakatakot pa rin, pero wala na siyang kakaiba. As in, may sawa factor na. So magbe-break muna kami at pagpaplanuhan yung susunod na gagawin. We swim against the rising waves and crash against the shore. Her body bends until it breaks. The early morning seems no. Okay, start tayo. Ito yung mismong Villa Epifania. Tour muna tayo, no? Bago tayo magtakotan sa loob. So yan, kakatakot siya. Ito yung buo. Ito ay sa harap nito. May fountain. Then parang ano to, parang syudad. Parang syudad na rin, ano? Parang city na rin. Ang ini-imagine ko nung una, parang bukirin to, tapos nandito to bigla. Mukha lang talagang siyang ano, makaluma. Parang na-preserve nila yung looks, no? Just imagine ginawa ng garrison. Ito may mga kambing. Ito yung unang debunk natin sa gabi. Kasi nung nag-tour tayo sa loob kanina, may kaluskos ng kaluskos. Sa likod kasi nito may mga kambing, may mga goat. Yan, oh. Tapos dito sa gilid makikita nyo. Ganda talaga ng flashlight ni ano? Flashlight Manila, no? Shout out. Lakas. Uy, baka may nakita, nakasilip. Tara. Habang kami ay nag-iikot sa paligid ng Villa Epifania, may tumawag sa amin na pansin na mga lokal, yung mga bata na kakausapin kami. At ituturo kami kung saan pa kami pwede mag-investigate. Sa Balete meron dyan. Anong meron daw doon sa Balete? White lady. White lady. Tanim kaya din tayong camera dito sa ano, Balete. Oo, meron dyan sa Balete. Ano yung oras na nagpapakita daw? Mamaya pa. Alas 3, bossing. 12 to 1. 12 to 1? Mga alas 2 ganun. Hindi, ganito na lang pala. 12 to 1, magtanim lang tayo ng camera. Marami nagpapakita dyan. Ano, boss? Midnight. Yun nga, 12 to 1. Yeah. Papicture na tayo, papicture. Uy, salamat. Ay, picture tayo, picture. So mga men, na-interview natin yung mga tao dyan sa labas. Dito daw sa Balete na to, may white lady daw dito. Naglagay ulit tayo ng trigger object. Yan, ito. Tingnan natin ngayon kung may magpaparamdam dito. Dito sa, kung totoo yung white lady. Obserbahan namin. Tuto kami ng camera. So ayun, nag-oobserba kami dito sa Balete na to para just in case ay may makapture naman kami kahit isang ebidensya. Hindi kami maolats. Kaya tingnan natin. So nandito kami, mag-o-observe kami dito sa puno na to. Kasi sabi nila, itong puno daw na to merong ano eh. May something daw dito. Sabi nung, nasabi ko na kanina nandun ako, no? Hindi ko na kailangan ulitin pa. Kung meron pong nakatira dyan, magandang gabi po ate. Kasi white lady daw eh. Ate or kuya, magandang gabi po. Nandito po kami, ang purpose po namin ay makonfirm kung meron po talaga nakatira dito sa puno na to, kahit lamang lupa or kahit anong entity o kahit anong nabubuhay na hindi namin nakikita. Kami po ay nagpapasintabi. Gusto lang po namin na malaman kung kayo po ay nag-i-exist. Hindi po dahil para bastusin namin kayo or what. Gusto lang namin pong ipakita sa mundo na kayo ay nag-i-exist. At para meron rin pong ibang tao na matuto na galangin kayo. Kung kayo po ay nag-i-exist,
pwede pong pagalawin nyo yan, yung dalawang stick na yan. Lumalakas ang hangin, men. Lumalamig. Pwede pong pakitumba yung yung stick na yan, yung dalawa. Yung sinet up po namin. Sige na po. So ayan fast forward ko na kasi parang wala namang nangyari dito sa ginagawa namin. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung mga rumor na yon, pero wala nag-manifest sa amin eh. Kung mapapansin nyo, may hangin lang, nagsuswing-swing yung mga bagging, pero wala nang iba. Pati yung trigger object namin hindi naman nag-trigger. So proceed tayo, nagpaabot lang kami ng 3:00 ng madaling araw para sa final investigation namin sa Villa Epifania. Charge muna kaya tayo? Sige, charge muna tayo. Bye muna mga kababayan ko. Habang nagcha-charge ay natulog si Punso. Then kami dalawa ni RVS, bumalik kami dun sa bahay bandang 12:00 ng madaling araw. Ano? Oo nga eh. So, ang gagawin namin, mga kababayan ko, same experiment. This time naman it's 12:30. So dito sa session namin na to, may mga na-experience kami na ingay, pero feeling ko debunkable eh. Dito si RBS sa tabi ko. Kung sino man po yung nandito, kung active po kayo, magandang gabi po. Ako po si Bungo TV yung channel ko. Si RVS po kasama ko. Gusto lang po namin ma-confirm kung nandito po rin po kayo sa bahay. Pwede nyo pong anuhin yung trigger object namin. Itong dalawang stick po na magkapatong, pwede nyo pong tibagin. In 3, 2, 1. Creepy pero wala akong na-feel. Hindi, may na-feel ako creepy. Pero hindi... Kumbaga sa ano mo na lang yan, sa instinct. Siguro, sa isip Narinig ka? Dito ba sa bahay yun? Hindi ko sure, parang sa taas. Ito ang kahalagahan kapag may kasama ako. Matuturo agad namin kung same kami ng nararamdaman. Diba? Kaysa mag-solo, magiging bias ako. Kanina pa nakaano tong trigger object na to eh. Iwan natin ko dyan Bakit tayo sa taas? Yung sulat na yun. Noriel pa sila, Noriel na yun. Nakalagay? Ayun. Noriel, gosh trip. O nga, nag-iwan ng dito. Mag-iwan ka din. Bungo. Natin bungo.
Bungo. So ayun, after namin ulit mag-ikot, binalikan na namin yung mga sinet up namin na motion detector, yung mga sticks, nilinis na rin namin para hindi namin mamaya maiwanan pag umalis na kami, para bawas kalat. Okay na to. Ba't ang bagal mo maglakad? So akala namin tapos na yung exploration, pero pagpatak ng alas 3, humirit pa yung isang kasama namin, si Punso, dahil kagigising niya lang, natulog siya eh. Well, akala ko magpapaalam na kami. Akala ko magpapaalam na kami, eh nagising na yung tropa namin. Si Punso. Pinilit namin bumalik dito sa loob. Baka dito talaga tayo umakyat na yun. Kaya mo. Andun siya oh. Mag-aalon challenge siya dun. Men, promise pag sisiyan nga. Pwede ba mag-soft trip kayo dyan sa baba? Oo. Hindi, ayan, aakyat siya doon sa taas. So kami dito. Nag-uusap kami habang Habang na umakyat ka doon sa taas. Kaya mo yan? Paano umuga yung aking chair? Di yan. Hindi yan. Sinasabi ko sa'yo, pag sisisiyan mo yan, pag di mo ginawa yan. Ay, dapat pala nag-solo na ako sasabihin mo pagkaan. Tapos bigyan yung lalabas. Ha? Pag lumabas kayo, wala kayong sasakyan pa uwi ah. Oo. Hindi. Siyempre, hindi naman kami, ano ka ba? Walang time magbiruan pag ganire. Nasa bag ko na yung mask ko eh, kaya ito na yung gamit ko eh. Kala kasi namin tapos na. So, nandito kami. Si Punso, mag-aalon challenge sa taas. So, sa mga susunod na eksena, meron kayo maririnig na naman na yung gano'n, yung This time, alam ko na hindi ko kasama yon. Yung Then si Punso sa taas, sa camera niya, makakapture din yung Pero kayo pa rin gusto kong mag-explain kayo sa baba kung ano yon. Hindi ko pa rin siya idideklarang paranormal. Kasi dalawang camera yung nakakapture eh. Nasa baba lang sila eh. Ano nangyari, boy? Ano? Ano? Ano sabi mo? Ako yun. Nag-ano ka? Yung yung umingang malalim. Gumanan. Ba't na ganun ka? Ako hindi ko napansin sa'yo yun. Gumanan ako. Hindi, nagsasalita ka kaya di mo napansin. So ang claim ni RBS dyan, huminga daw ng malalim. Pero alam naman natin na hindi paghinga ng malalim yung tunog. Kahit ako wala pa rin akong clue kasi hindi ko narinig yun eh. Kung ano man yung narinig ni Punso sa taas. So ire-replay ko ha. Tingnan yung expression ni RBS kung umaangkop ba yung bibig niya do sa tunog na na-record. Ako lang yan, promise. Hindi mo lang ako napansin kasi dumadaldal kayo. Hindi, i-review mo nga na yung video mo. I-review mo. I-review mo. Gumanan ako. Ganun ba? Di ba ibang tunog yung dinidescribe niya? Hindi yung sabi niya, ganon. Anyway, it's up to you pa rin mga audience. Baka lang talagang yun ang ginawa niya, hindi niya lang talaga alam
kung paano niya i-replicate yung ingay na ginawa niya. Pero malinaw din sa taas eh. Parang at peace na yung bahay mo eh, no? Parang at peace na siya, hindi siya yung... Pero maganda i-renovate nila. Actually, kinuwento nga ng caretaker, umuwi pa pala din ang kwarto na ginagamit ito. May kuryente pala to, no? Kaya lang, yung main switch, nakalock. Bubuksan lang pag dumating na yung, yung may-ari. Saka mukha lang naman creepy ito kasi walang tao. Pero pag may nakatira dito, may pamilya. Ito ka na? Masaya. Ayoko na? Tara na. Ayoko na. Ayoko na? Pero, Wala, hindi ko yun. pero at least, Pero na-capture mo? Wala nga sa ano eh. Sa... hindi, pag naka-air. Pero at least nakapag solo ka. Okay. Okay lang yun. So ayun, pack up na tayo dito sa Villa Epifania. At ngayon i-discuss natin kung ano ba yung conclusion natin sa lugar na to. Anong sa tingin mo nangyari? Nung umakyat ako, wala naman akong naramdaman. Nakakatakot naman, nakakatakot to be fair. Pero yung may mararamdaman ka na parang paranormal. Normal na yung takot kasi nga, di ba? Yung takot kasi nasa nasa instinct na natin, kumbaga. Tsaka, syempre, notorious kasi itong lugar na to sa sa ganon. Pero, nung nandun tayo sa loob, wala siya yung takot na paranormal. Wala. I mean, mas maganda siguro puntahan tong lugar nito sa historical value, hindi do sa horror value. Kasi kami, tinest namin eh. Wala kami dalang gadget, pero yung mga talagang pwedeng galawin, gumawa kami ng mga trigger object na kung sakali may magpaparamdam yung tutulakin. Wala talaga, iniwan natin yun, di ba? Simula kanina pa, 9:30 pa namin iniwan yun. Hanggang ngayon walang gumalaw dun. Yun, tsaka sana pakiusap yung mga pupunta daw dito. Huwag niyong babuyin yung lugar. Maraming na-offend dun sa nagbalibag ng upuan na sinasabi ni ate kanina may nasira daw doon sa loob. So dito sa situation na to, ang ginawa ng bugok na ghost natin, ito yung inano niya, habang ito yung tinumba niya, basta banda rito yung tinumba niya na Ito, pati ito, inano to tinumba to Dalawa ba? Oo. Unang-una, dito, hindi kinagat ni Ma'am Annie direct yung, bila sinabi niya, Lods, natumba. Then dito sa banda rito natumba. Then yung, yung gagawin nilang, yung loob, yung Massage. Yung massage parlor, na-offend yung, yung may-ari. Diba? Pumunta dito, siguro, i-videohan nyo, tsaka yung wag masyadong OA na, yung may, yung parang ang dating, talagang haunted house. Maaring yung iba nakaranas ng, ng paranormal, pero kami, wala. Kasi mga vibration, unang-una na-debunk namin yung may mga kambing dito Baka may maririnig yung nagfo-foot. Kaluskos. Kaluskos. Ano tawag doon? Yung naglalakad sa loob. Footsteps. Tapos banda rito. Yung kambing. Yung kambing yun. Kanino ko pa naririnig yun? Yung kambing yun. May noise kasi naririnig yun. Yung kambing sa labas, diba? Lumalaga to. Oo, lumalaga to. Kaya kung may marinig ka sa camera yung kambing kasi dito, kaluskos ng kaluskos. Kaya ito ba addition Kung may maririnig kayong yung sumisit-sit. Kasi yung... Oo, dito. May sumisit-sit. Yung kabilang building doon, nantitrip sila. Kanina kasi nakaupo kami dito. Siyempre, pansin niya na may nagwa-vlog. Ganun siya. Tapos pag tinitingnan namin, nagtatago. Yung sit-sit kasi na yun, pag nasa loob ka, di mo na malalaman kung saan. Kung sa labas or sa Kasi kulob yung Oo. Wala siyang nakakapraning nga lang.
Anyway, so paano na yan? Paalam na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye po. And when the lights go down, I see things I can't explain, calling out my name. The lights go down, holding every memory close. Tonight is for a ghost, ghost, ghost. Ting, ting, ting. May ganun pa yung sound, no? Ten, 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 ten. Ting, 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 ting. Time check, ano na? Beke naman, may magpapakita. Itataas ko nga ng konti. Pwede yatang gawin natin yung dadaan lang na may nakasalukbong na puti. Uy, siya yung mamimeke ha, hindi ako ha. Hindi, tatakbo ka lang dito. Gawa tayo nagte-teleport. Gusto nyo? Father. Yung kambing inaano tong ano ko Hindi, ang gagawin natin, kakatin ko na lang. Okay, magpapakita sa frame. Pati yung shadow dapat. Oo, pati yung shadow. Tapos magte-teleport tayo, kakatin ko na lang sa editing to. Tapos sana wag galawin ng kambing. Magte-teleport kami ha. Tabi. May kambing eh. 1, 2, 3. Wow! Wow! Woo! Diba? Tapos siguro dun tayo sa dulo. Saan dun sa dulo? Baka may ano dyan, may... Ay, ano yun? Ay, shadow mo lang pala. Dun 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 dun. Ano ba to? Yung kambing pala. Uy! Shh! Nakikita yung ano yung tenga mo. Tabi dyan. Shh! Yung kambing. Ano ba yun? Hindi, ayaw mo yung flashlight. Itong kambing lang. Dito. Me. Nakikita niyo yung ano, anino ng kambing? Ay, nako. Okay. Sige, dito tayo. Dahil ang mangyayari, magte-teleport ka. Mula dito sa tabi ko, doon ka te-teleport sa... Sisilip. Oo, sisilip. Mas maganda yung dati, ilagay mo doon. Palayasin mo na lang yung kambing. Ito ka nga kasi. Usog. Yan. Ang tigas eh. Ang kulit na itong kambing. Kanina pa yan. Ayan, kanina pa nagpapapansin to eh. Yung ilaw namin, be. Nataanuhan mo. Ay. Yan, maganda sana yung ganyan, oh. Yan! Very good. Oh, yan. Okay na. Oh. Dito ka sa tabi ko, then magte-teleport ka dun sa bandang huli. Papakita namin tricks ng mga fake ghost hunters. Oh, yan. Sa kaliwa. Oo, tama dito. Nag-freeze lang ako. 1, 2, 3. Dito sa kabila, kita ba? Hindi na. Okay, diyan ka naman sa kabila. From dyan sa kabila, yun na, may anino ko eh. I-block ko muna. O yan. From dyan sa kabila, biglang magte-teleport ka dito sa harap. Kita pa ba ako? Hindi. Lumantad ka na kaya. Yan. Yan. Biglang magte-teleport ka dito sa harap. Dun 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 dun. Ay, pa-picture nga tayo ng ganito. Mukhang maganda tong ano na to. Sa Villa Epipania. Wait lang post ko lang. Ba't hindi makikita dito sa picture ko? Ayun. F at G. E. F ba? E eh. E. Ang G, ibig sabihin, ghost. Ang E, entity.
Oo, Ghost yun yun. entity. Oo. Anong content? Spiritual. Tanggalin natin. May 10 seconds. Bye. Bye-bye.